Kung ang ating Panginoon Diyos ay makapangyarihan, hindi niya nararamdaman kung ano nararamdaman natin. Ang mga pangailangan natin. Ayon nga sa Isaiah, mayroon ding mga pangailangan na ginagamit po ang mga tao. Like Isaiah, who has been called as a prophet in the year of King Uzziah. When the King Uzziah died, I saw Lord sitting on the throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Isang anghel po ang naroon. Each one has 6 wings. With 2, he covered his face. With 2, he covered his feet. And the other 2 for flying, or he flew. So, bawat bahagi ng pakpak ng anghel ay mayroong gampanin. Di pala lahat ng pakpak ay panlipad. Mayroong pakpak na pang cover. Tulad ng may mga ibon na hindi naman talaga lumilipad, pero may pakpak. Ano bang ibon ang hindi lumilipad? Siguro lumilipad man pero mababa. Manok. No? Hindi talaga sadyang ginamit ang kanyang pakpak para lumipad siya. Marahil meron lang katamtaman tulad ng sintaas ng puno, o in case of emergency na nasa taas siya, magagamit niya. But that's only for emergency or from time to time. It's not designed to fly. It's designed to cover her cheeks, no? Para lamang takpan ang kanyang mga sisiw. Kaya nga, meron din namang mga pakpak na pwedeng pangtakip, pwede rin naman panlipad. So, merong bahagi ng katawan na kahit magkapareha, kuminsan sa iba natin ginagamit. No? Hindi ko mo kamay ay para lamang ito saan? Ano kaya? Pantrabaho? No? Pwede rin naman itong pangyakap. So, isabihin, meron siyang mga function. So, sabi nga po dito ay, and one cried and to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Alam nyo, kapag binanggit po ang salitang banal, banal talaga. Pero yung 2 beses, mayroon tayong mga nababasa sa Biblia na 2 beses, it reminds us of importance of it. Pero kung 3 beses, ay talagang pasukdol po ito, no? Kung meron pong mga salita sa Tagalog na tinatawag na pasukdol, kaya nga meron holy, most holy place, no? Ito ay katumbas din ng most holy, no? Pinaka, the holiest of holy. So, ibig sabihin, talagang walang lalagpas sa kabanalan ng Diyos na naroon. The whole earth is full of His glory. Marahil nadidinig nyo ako na kapag dumating ang Panginoong Jesus, mayroong masusunog, mayroon din namang magbabago. Bakit binabago? Bago pa man dumampi sa ating mga katawan ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, kailangang mabago na tayo. Bakit? Masusunog po tayo. So, ganun ang kahalagahan ng sinubok sa apoy. Kapag subok ka na sa apoy, siyempre, kahit merong apoy, ay malalagpasan mo na ito. Palibasa marahil sa banal na kasulatan, di ko alam kung nakabasa kayo ng salitang diamond. Meron ba?
Meron mga precious gems. Pero I don't know if there is such kind of gem na sinasabi na diamond. But of course, as the years go by, we the archaeologists discover na itong isa o pinaka matibay sa lahat. Bakit? Sapagkat ito'y subok sa apoy at hindi basta-basta apoy. So tulad ng mga kabataan na Hebreo, sila ay subok sa 7 beses na pinainit na hurno. So ibig sabihin, it's a complete for you to be consumed unless we are with Christ or like the Son of God that has been testified by the King, ay hindi po tayo makakalagpas sa subukan ng apoy dayon. Masusunog tayo. But of course, because Jesus Christ who died for us and promised for that return, as He comes, we will all be changed. So tulad ng kalwalhatian ng ating Diyos, hindi tayo ligtas sa harapan ng Diyos na hindi masusunog kung hindi tayo hinugasan ng apoy. Hinugasan ng apoy tuloy na sabi ko, no? Hinugasan ng dugo. Pero sabi nga we are paid with the price with the blood of Christ. But of course, meron din tayong mga pagsubok na tila tayo sinusunog o inilalagay sa horno. 'Di ba? Yung mga crucibles. Siguro sasabihin nyo, siguro kung hindi ako binigyan ng aking teacher ng mga problem solving, hindi ko malalagpasan ang mga problem solving sa aking panahon. No? Siguro kung hindi ako nakaranas ng mga mas mabibigat na problema, hindi ko kayang lagpasan ang kasalukuyan kong problema. So, this is a kind of test. Not only for us, but to the prophet Isaiah. Sabi po dito, and the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Di ko alam kung bakit mayroong usok. Baka mayroon ding nasunog kaya umusok. May mga bagay na dapat mapugnaw o kaya masunog, mga bagay na makakahadlang para para magpatuloy. And he said, "Woe is me, for I am undone." Ano sa Tagalog yun? Sa aba, sa sarili, yung sarili raw niya ay kaawa-awa. Kaawa-awa ang aking sarili sapagkat hindi pa ako tapos o hindi pa tapos sa akin. Marahil merong mga bagay na hindi pa tapos sa kanya. Like us, probably. Kaya hindi tayo makatugon kasi ang pakiramdam natin hindi pa tapos ang ebanghelyo sa atin ng Panginoon. We are still in the making. We are changed day by day. Sabi pa nga niya, for I am a man of unclean lips. Parang katulad ni Moses. Ako ay utal. Hindi ako marunong magsalita. Pero tinawag pa rin siya ng Panginoong Diyos. Sa makatwid, tinatawag ba tayo ng Panginoon kasi tayo ay mahusay, tayo ay karapat-dapat? Hindi. Ang sabi kay Moses, okay, kung yan ang dahilan mo, bibigyan kita ng tagapagsalita. Just lead the people. So sa makatwid, tinatawag tayo sa isang bagay, pero hindi marahil tayo tinatawag sa isang bagay. May mga function tayo na ginagampanan
na kapag yung mga function na yon ay ginampanan natin, nabuo ang misyon. Alam nyo, isa sa mga hinahangaan ko mga evangelist, si John Carter. Yung kanyang yung kanyang yung kanyang style ay yung title ng kanyang report ayon, Carter Report. Lalo nung time na yon ay meron pong presidente. Sino ba yung presidente noon? Jimmy Carter. Yan na USA. Kaya siguro mas nakilala siya. Kaya lang si John Carter naman siya. Nako, very bold kung magsalita siya. Pag mali, mali talaga. Pag kasalanan, kasalanan talaga. Kung sino mismo, siya talaga. Ganon katindi siya magsalita. Kapag nadinig nyo siya, kaya tuloy na siguro ang mga pari at mga madre ay tangto, yung bang nagkaroon ng curiosity. Sino ba to? Si John Carter. Kaya sa kanyang curiosity, nanood din sila, nakinig din sila. Hindi ko alam kung para mag-espiya or para talaga dahil na-curious lang sila. Pero sa bandang huli, ilang mga nag-aaral ng pagpapari at ilang mga nag-aaral marahil ng pagmamadre ay naging Seventh-day Adventist. Hindi nyo na basta meron akong kilala na naging kaeskwela ko sa AUP. Siya ay seminarista at sila po ay naging missionary sa Hawaii. Napangasawa niya yung isang guro namin sa AUP. Hindi ko na maalala pangalan niya. Imagine that. Sometimes, tayo ay nag-iingat sa mga lobo na huwag makapasok saan? Sa ating mga kawan. Pero alam niyo, who knows? Tayo nga marahil dati rin ay katagal nang hinihikayat pero ang tagal nating tumugon. Naghahanap nga tayo sa labas ng mga hihikayatin o kaya'y aaralan, ang hirap ding magpapasok. Hayaan nyo na pumasok yung mga lobo. Pero ang tanong, handa ba nating sagupain sila? Handa ba nating harapin sila? Minsan nagiging question natin yung mga sanctioned by the society. Sabihin na nating mga magnanakaw, mga kriminal, ano pa, mga merong klepto, no? Yung mga many kinds of mania, no? Sabihin na nating maraming mga kahinaan. Hindi kayo sabihin na natin yung mga yung hindi ba identify kung lalaki o babae siya. Alam niyo mga kapatid, kahit ano pa ang kanyang pagkaunawa sa kanyang sarili, lahat ng iyan ay mga tinatawag na inclination natin. Maaari ang kahinaan nila ay hindi nila ma-identify ang kanilang mga sarili. Marahil ang kahinaan naman ng santao ay hindi niya mapigilan ang kanyang kahinaang kumuha ng gamit ng iba. Maaaring iba ang kanyang kahinaan ay hindi siya makapagtapat sa kanyang asawa. Diba? Lahat po yan kahinaan. Ang tawag po dyan ay inclination to sin. Propensity. Pero ang tanong, sino ba rito ang walang kahinaan? Lahat tayo mayroon. And sabi nga, naramdaman marahil na Isaiah, Lord, it's still undone. The gospel still unfinished in my life. Why are you calling me? I am not worthy. Do we need to be perfect? Para kailangan perfecto na tayo bago tayo tumugon? No, Moses. No, Isaiah. You don't need to be perfect this time. Dahil yung pagkukulang mo, pupunan ng iba na mayroong kalakasan doon. Yung iba na may kulang, ikaw ang pupuno. That's why the church has different parts. At kahit pa nga parehas pa kayong elder, minsan, ang kalakasan ng isa, kahinaan din ng isa. Yung isa ay mahusay mag-lead,
tulad ni Moses. Pero, hindi mahusay magsalita, marahil. Ayoko magsabi kung sino. Di ba? Mayroong ganun eh. Minsan pinipili ka hindi dahil magaling ka, kundi handa kang matuto. O kaya'y available ka. Maraming mahuhusay at magagaling, hindi nga lang available. Marahil, sabi nga nung iba, kapag ka busy sa trabaho, walang oras. Pero yung iba naman na walang trabaho, ay wala ring, lahat maraming oras. Yun nga lang, dahil wala siyang trabaho, wala siyang maibigay. Pero naibibigay niya ang time. 'Di ba? Ganun lang yun eh. Magmaraming trabaho, marahil maraming kita. Sana naman, no? Nagtatrabaho ka eh, dapat may kita. Bakit ka pa magtatrabaho, wala namang kikitain? Kawang-gawa. Sa makatwid, we are expecting whatever the asset we have is there should be a gain on it. And whatever lacking in us, somebody will what? Add on it. So, kaya may kanya-kanya tayong talento as a church. Mga kapatid, by the way, introduction pa lang yun. Mas mahaba po ang introduction ko. Alam nyo ba yung ating topic? Kahit yung Lord in the morning, ewan ko, yung ba'y nagkataon lang? Yun ba ay talagang providence? Yung ba'y talagang pinlano? Alam nyo kung ano yung topic nung devotional natin, yun din ang topic ng ating lesson. Para baghang sinasabi, gising! Kailan pa? Sino ang gagawa? Kayo na ang narito sa loob ng church. Wala nang iba. Or else, humayo tayo, manawagan tayo para silang gumawa. Sabi po nito sa atin si Isaiah, sa tuloy-tuloy nating pagbasa, "Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips." Pare-parehas lang naman pala sila. So, siguro nagtataka siya, bakit ako? Ganun din naman ako. "For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Yun ang advantage niya. Nakita niya ang Panginoon Diyos. Di ba? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. When we see the King, we see the kingdom. When we see the one who can supply, then we know the kingdom is full of everything that we need. So what shall we do then? Magdududa pa ba tayo? Kaya, ang sabi niya, "Then one of the seraphim flew to me." Ginamit yung dalawang pakpak niya na panlipad. "Having in his hand a live coal which he had taken from the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged." Yun pala. Madalas. Ang dahilan kung bakit tayo nagdadalawang isip ay may mga kasalanan. Sabi niya, yung kainaan ko, lips ko. O di mainit yun. Di binagahan yung kanyang bibig. Naalala ko tuloy pagka masyadong matabil yung bibig ng bata, tinatampal nun, no? O kaya nilalagyan ng sili. No, ano man tawag doon? Corporal punishment ba? Talagang noon iba. Pag Spanish, Spanish ang talagang malupit. Talagang hindi ka nauulit.
No? Hindi ko alam kung ilan dito ang nakaranas ng lumuhod sa munggo o nakaranas lumuhod sa asin. Ha? Yung mga bata ngayon, nako, pagka ginawa niyo yun, hahawak kayo sa malamig na bakal ng karsel. No? Makukulong tayo. Ganon. Siyempre, sobra naman yun. Sobra naman. Pero alam nyo, nakakatino din. Hindi na talaga ako uulit. Di, sino may sabing hindi na ako uulit? Nakailan yata ako nung ganun eh. Ganun talaga yung kahinaan, Karuben. No? Hindi mo kaya sa iyong sarili. Kailangan meron kang tinatawag na social support. Yung mga bisyo natin, nako, paulit-ulit na lang. Lagi nating ginagawa. Kahit iyak tayo ng iyak. Sa bandang huli, andun pa rin tayo. Iiyak uli kasi nakagawa uli tayo ng di tama. Mabuti na lamang ang ating Panginoong Yesus, namatay siya para sa makasalanan. Hindi siya namatay sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi yung kasalanan, hindi po libre, binayaran niya. No? Darating pa rin ang panahon, may isang talagang sadyang susunugin dahil sa kasalanan. Ang pinatawad ng Diyos, ang makasalanan, hindi yung kasalanan. Bakit? That is justice. Ang problema, kung gusto nating samahan yung kasalanan. Hindi pwedeng magsama yun pong makasalanan sa kakasalanan tapos ililigtas pa rin ng Panginoon. Because that becomes our decision. That becomes our decision. Ngayon, hinighlight ko lang sa inyo kung ano ang klase ng mga tao na aaralan po natin. Kasi karanasan natin yun. Tayo yung mismo noon eh. Yung mga dati na mahirap aralan, yung mga dati ay mahirap paliwanagan, yung mga dati ay mahirap ipaunawa. Tayo yung dati eh. Ngayon, hindi na rin masyado. Bakit? Kahit paano meron na tayong pagkakilala sa Panginoon. Parang sinabi ng pastor, minsan hindi rin. Ay aminin natin. Kasi alam nyo, pag hindi natin inamin eh, hindi rin tayo mapapatawad. Kailangan alam din natin kung ano yung dapat nating aminin at ayusin. Because we cannot help somebody who pretend to be okay and he is not. You have to tell your doctor so that he can prescribe the right thing. Kung tayo hihingi ng payo, kailangan magsabi ka ng totoong-totoo. Anong nararamdaman mo? Nagsabi ka sapagkat kung hindi, baka ka magkamali sa prescription na ibibigay sa iyo. Ang sabi po rito sa atin, and he touched my mouth with it and he said, behold, he has touched your lip, your iniquity is taken away, and your sin purged. Then also I heard the voice of the Lord saying, ito na po. Kailangan pala talaga, alisin muna yung mga hadlang, yung mga darling sin. Kasi pag nahandyan pa yan, ang hirap talaga. Hirap. Hindi mo maintindihan kung bakit pagod na pagod ka na, lahat na ginawa mo, nangaral naman lahat, pero bakit walang resulta? Dahil, marahil, like the sin of Achan, nadamay tuloy yung iba. Di nila alam kung anong bakit ganun. Maraming nadamay. When, sabi rito, whom shall I send? And who will go for us? Then he said, here I am, send me. Ano, isa sa mga katangi-tangi sa Seventh-day Adventist, sa ngayon yung salitang I will go. Alam nyo, dati, mga ano yan ang focus natin lagi, yung bang second coming. Ang focus natin lagi, second coming. Yung bang, at the door, we shall behold Him.
Diba? Lagi na lang yung second coming. Pero ngayon, parang iba. Ang ating team ay yung kung anong gagawin natin. Kasi mahirap yung maghihintay lang tayo second coming, pero yung palatandaan ng pagdating ng niya ay hindi natin gagawin. Ano ba ang pinakamalinaw na palatandaan ng kanyang pagdating? When the gospel shall be preached into all the world, then the end will come. Eh, sinong inaasahan natin na gagawa nun? Yung hindi hikayat o yung hikayat? Yung nasa loob ng church o yung nasa labas pa? Mga pastor, nako, hindi po. Ang gawain talaga ng pastor, turuan kayo. Pag natuto kayo, mangangaral kayo. Siyempre, pakikita rin paminsan-minsan paano ba ang mangaral. Pero kung aasa lang tayo sa mga manggagawa, sa napakaraming mga tao sa mundong ito, alam niyo ba, yun man lamang yung isa, bubuo ng 12, alam nyo, yun ang goal natin. Tapos pag nahikayat yung 12, itong 12 na to, manghihikayat ng 12. At yung 12 na yon, manghihikayat ng 12 uli. Pastor, masyado naman mabigat, 12 agad. O sige, bawasan natin, 2 na lang. Ibig sabihin, kung sa taong ito, wala tayong dadala kahit isa, magplano tayo. Next year, Panginoon, 2 ang gusto kong dalhin sa iyo. At yung 2 yun, aalagaan ko hanggang sila'y makahikayat din ng 2. At nawa, matutunan ng 2 na yun, na sila'y ang kanilang gawain na hindi natatapos kapag ka nabautismuhan na. Sapagkat ang sabi ay make disciples. Hindi sinabi ron na mangaral kayo, tapos mabautismuhan sila. Tapos na. No. Kaya ang tanong nga sa akin, Pastor, bibinyagan ba natin yung bata na nagsasabi gusto niya magpabinyag? Kaya ang tinanong ko, yung mga magulang, pagkatapos po ba nilang mabinyagan, ano na pong gagawin nyo sa kanila? Tuturuan pa po. Tiyakin po ninyo. Kasi kayo yung nagdududa, dapat tanungin nyo rin ang sarili nyo kung tuturuan nyo pa sila. Kayo yung dapat maging halimbawa. May kahinaan man tayo, pero dapat yung mga consistent. Naalala nyo pa ba? Nung i-dedicate ninyo yung anak ninyo, sabi ninyo, lagi kayong magkakaroon ng worship sa bahay. Pagka-araw ng Sabat, dadalhin nyo sila. Pagka lumaki na sila, ay dadalhin nyo sila sa eskwelahan na nagtuturo ng mabuting balita ng Diyos. Di, tanungin nyo ngayon sarili nyo, consistent ba kayo ron? Siyempre, pag hindi, dahan-dahanin nyo na bumalik. Kung masyado nang malaki para baguhin pa, ayusin nyo na lamang kung ano yung kasalukuyan. Kaya mga kapatid, mahirap po yung mga ngako na hindi natin kayang gawin. Di ba nakalagay doon sa sabi ko ngayon maging project po natin na uulitin nating sagutan yung ating questionnaire, baptismal questionnaire. Baka mamaya hindi na natin pinaniniwalaan yun eh. Baka mamaya pati sa simpleng bagay na iinom ka pa ba ng kape, umiinom pa rin tayo. Tapos expect mo yung anak mo susunod sa'yo. Simpleng bagay, mga kapatid. Alam niyo bang expectation ng ibang tao sa ating kapitbahay? Ang pagkakilala nila sa atin, vegetarian tayo. Grabe, di ba? Hindi pa natin inaaralan ang pagkakilala nila, vegetarian tayo. Minsan ganun po. Paano na kung malaman nila yung kinakain nila, kinakain din natin? Doon po nagiging mahina ang pangangaral. Bakit? Iba yung turo, iba yung aral. Sabihin natin na kailangan pag-araw ng Sabat, hindi ka magtatrabaho. Pero nakikita rin tayo nagtatrabaho. Minsan pa nga nagpapaalam pa. Mga kapatid, I'm sorry po.
Huwag niyo pong isipin kayo lamang ang nakakaranas doon. Kahit ang inyong lingkod, hindi po exempted. Si Apostol Pablo nga, sabi niya, siya yung pinakamakasalanan. Si Isaiah nga, sabi niya, makasalanan din ang aking bibig. Parehas lang po tayo. But we are here to understand the mission we are tackling, the mission we accepted. The moment we accepted the gospel of Christ, hindi lamang po tayo narito para magkaroon ng kaligtasan. Narito tayo para tanggapin yung responsibilidad na tayo ay mangangaral din. Sa simpleng paraan man, o kaya'y komplikadong paraan. Ano man ang talento na mayroon tayo, i-dedicate natin sa Panginoon. Then, the second coming will just happen as it is. Darating at darating po yun. Bakit? Kasi God knows who are what? Yung mga tumutugon. Sabi nga, tutusin po, very short lang po yung message ko rito. Medyo mahaba lang yung introduction. Here is, sabi ko nga dito, here is a short sermon on the Adventist Mission Team, I Will Go. With the focus of, here I am, send me. Alam nyo yung ating I will go hindi na nga send me, kundi go na. Diba? Now na. Today we gather to reflect on a powerful mission with the theme I will go that resonates with the Adventist community. It's a call to action, an opportunity to declare, here I am, send me. Ay, ito po ako, Panginoon. Bakit pa po kayo maghahanap ng iba? Ito na ako. Ba? In the Bible, we find these words that says in Isaiah 6:8 that reminds us that we heard the voice of God, and whom shall I send? Sabi, sino ba ang aking isusugo? Sabi ng Diyos. And who will go for us? And I said, Lord, here I am. Send me. These words reveal in Isaiah's willingness to respond to the call of God. At hindi naman sinasabi ng Panginoon na, okay, papupuntahin kita sa isang bagay na hindi mo kaya. Pinag-aralan natin sa lesson natin, no? Nag-judge na agad si Jonah na hindi kakayanin, imposible. Hindi ka papupuntahin doon na hindi mo kakayanin. At hindi talaga ikaw ang gagawa. Just go and believe God will do something for you. As Seventh-day Adventists, we have a rich heritage of mission work from the early pioneers who carried the message of the second coming to the farthest corner of the world. Alam nyo, tinitingnan ko po yung mapa ni Apostol Pablo kung ilang beses niyang naikot, no? Sabihin, napakahirap ng communication at saka ng transportation. Pero nagawa niya. Marahil, tayo po ay magkaroon talaga ng tinatawag na personal contact with our friends, personal o intentional talaga. Sino ba yung mga grupo ng mga tao na gusto kong maabot? Sana nga wag na nating lagpasan yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan. Imagine, gusto mo lang silang maging kaibigan dito sa lupa. Pagdating sa langit, wala na sila. Di ba? Kung gusto talaga natin silang makasama. Sabi nga nung isang nag-invite sa akin, Pastor, gusto kita kasing maging kapitbahay, kaya punta tayo sa lupa ko. Gusto niya raw ako maging kapitbahay. Siyempre, gusto ko rin sa langit. Di ba? Ang sarap ng pakinggan. Kahit dito lang sa lupa, gusto ka maging kapitbahay. Pagdating sa langit, yung kaibigan mo, hindi mo inaralan. Sabi ko nga kay Pastor Marlon, ang tagal nating magkasama sa Legazpi Junior College, hindi ko man lang nalaman na Seventh-day Adventist ka pala. Nahiya naman ako magsabi sa inyo, lagi kayong pumapasok ng Sabado. Kaya pala, lagi kang absent ng Sabado, sabi ko sa kanya. Di ba? Mabuti na lang yung taga-check ng attendance noon. Adventist na ngayon. Sir, kaya akong taga-check na attendance noon. Ako po rin yung taga-check na attendance. Kasi Adjutant S1. Alam ni Corps Commander
De Ramos. Diba? Taga-check ng attendance. Pero sabi niya, alam ko na kung bakit absent lagi si Pastor Marlon. Nagkita-kita kami sa AUP. Tatlo kami kumukuha ng pagkapastor. Yung pamangkin ko, ako, saka si Pastor Marlon. At nakita ko pa, yung kaklase ko ng grade 4. Sabi ko, hindi mo lang sinabi, hindi, kaibigan ko yun babae. Nagkita-kita kami sa AUP. Alam niyo mga kapatid, ganun pala, yung mga kabatch mo dati, magkikita-kita kayo kung iisa ang pinupuntahan nyo. Tapos sa langit, hindi tayo magkikita-kita. Why? Baka sabihin, ano yung sarap pakinggan siguro pag nasa langit na, alam mo dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Awit yun Diba? So when we say, here I am, send me, it's not just about geography or distances. It's about a heart and a spirit ready to be used by God wherever and whoever we see that fits. Wherever, however, He see that fits in us. Kung saan tayo mag-fit? Mahusay kang umawit, mahusay kang magsalita, mahusay kang magpayo, mahusay kang mag-aya, mahusay ka, sabi ng iba, mahusay kang mag-chismis, i-chismis mo ang salita ng Diyos. No? Aba, iyan lang po siguro ang isang paraan na pwede ka tayong mag-chismisan. No? Sabi ng Panginoon, huwag mong sasabihin ha. Ay lalong sinabi. Alam niya kasi, reverse psychology. Conclusion na ako. Alam niyo kung ano yung conclusion? Kung handa na raw po kayo sabihin, Lord, send me. O kaya, kung you cannot say to the Lord, Lord, send me, yun man lang mga talata sa Biblia, yung mga mahuhusay nating mga evangelist, isend din nyo. Di ba? Kesa ang isesend natin ay yung mga gawa ng iba na wala namang kinalaman sa pampalakas ng loob at pananampalataya. If we cannot send, or if we cannot say to the Lord, Lord, send me, Lord, just use my hand so that I can send this very memorable Bible verse to Him. Marami na pong paraan. Sorry, sis, ikaw yung nagtanong payag ba tayo na yung daw robot ay gamitin na bilang pastor? Alam nyo, hindi lang yan Payag daw ba tayo na yung mga babae ay maging elder na? Aba, kung wala ng lalaki, bakit hindi? Kung wala rin naman tutugon ng mga tao, gagamitin talaga ng Panginoon kahit na mga bato. Di ba? Sabi ng Biblia yun. Magsasalita ang bato. Ngayon, hindi lang bato nagsasalita Pati yung mga plastic. Yung mga radyo na gawa sa plastic, nagsasalita. Di ba? Yung mga gawa sa bakal, aluminyo, nagsasalita na ngayon. Kung hindi tayo magsasalita, why not? Dahil kung ito ang paraan para makaabot sa ibang lugar, why not? Nakakatakot lang. Bakit nga ba hindi akong nagsasalita? At bakit ito ang nagsasalita? In conclusion, let us embrace the word, I will go. Whatever the sense of go that we are tackling, whether, sabi nga ron let the finger walk for you. Tama ba yun? PLDT? No? Di ba? At kung BDO naman yan, we find ways. Magkamag-anak yun yung ways saka BDO. Di ba? There is always way. Sabi nga ni Pastor Mendoza, Mercado,
Kapag ka raw talaga gusto, maraming paraan. There is always way. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Alam niyo mga kapatid, God understand our situation. If you are busy, just give Him a small time and He will make that small into a huge one. Just dedicate it. If you have nothing, God will use just that's nothingness. Kasi yan ang maganda raw lagyan, yung walang laman. Panginoon, wala akong laman ng puso ko. Wala laman ang utak ko. Naku, mas madali pong turuan yan. Kasi kahit anong ilagay sa'yo, tatanggapin mo. Minsan mas mahirap pa yung punong-puno na umaapaw. Hindi na pumatutok. Hindi na malagyan. Sometimes, we have to feel our nothingness, our lacking. Sometimes we have to feel it and understand the need of other people because we really need each other. Mga kapatid, I don't know if this is God's providence na nagkasabay-sabay sa lesson, sa devotional na itong tinutukoy. Siguro nga, sabi nga, Pastor, paulit-ulit ka na lang eh. Yung mga lesson natin, paulit-ulit na lang. Siguro nga, paulit-ulit hanggat hindi tayo tumutugon. Paulit-ulit hanggat hindi natin naiintindihan. Paulit-ulit hanggat hanggat umaasa pa ang Diyos na tayo ay tutugon pa rin. Sorry po mga kapatid, para na pong sermon na to. Huwag niyo pong isipin na para sa inyo lang ito. Para sa akin din ito. Alam niyo, we have to embrace this mission with open hearts and open hands. Let us be like Isaiah, ready to respond. Here I am, send me. May we be the instrument of God's love, sharing His message and salvation with the world. Hindi natin kailangang maging katulad ni Preacher Bustra, o dili kaya ni John Carter, o dili kaya ni Doe Batchelor, o dili kaya ni sino pa? William Miller, no? Sino pa? Ni name it. Hindi kailangan. Just our small time that we can dedicate to God. Okay. Siguro naman, pag araw ng Sabado, hindi naman to atin. Kahit dito na lang. Itiisin natin, wag muna tayo matulog. O magpahinga. Total, atin naman yung 6 na araw. Pero pagdating ng araw ng Sabado, sumamba tayo, maggalaw tayo, mag-send tayo ng babasahin sa kapwa natin. No, kahit tuwing Sabado lang. At kung di natin kaya mangangaral ng 3 oras, di kahit 1 oras lang. O kaya kahit, sige, sabi nga ng Panginoon, sige, tawad ka pa. Kahit isa lang, Panginoon. Sige, kahit isa lang. Pag nakapag-share ka na ng isa, okay na, tama na. Yun lang ang kaya mong i-dedicate sa Panginoon. But, be consistent. Be consistent of what we give or promise to God. Let your vow be your vow to the Lord. Again, sharing His message and salvation with the world. And as we go, let us trust that God will guide us, our steps, and use us for His glory. Sa uli mga kapatid, nung po kami ay nag-Voice of Youth, kami po ay 8 yata nung nag-Voice of Youth. Pero nakapagpabinyag ng 4. Pero alam nyo ba, isa doon ang nagpatuloy. Hindi ko na alam, wala na akong balita doon sa 3. Pero alam nyo ba, yung isang yun na nagpatuloy, yung kanyang isang kapatid, pastor na. Actually, director na nga sa NPUC. Hindi pa, bata pa siya yun yung director ngayon sa NPUC. Tapos, halos lahat ng kamag-anak niya, naaralan niya.
marami pa siyang nadala sa Panginoon kaysa sa amin noon. Combine nyo kaming 8 na magkakasama, 4 lang. Pero siya, nag-iisa, ang dami niya na nadala sa Panginoon. We just don't know. Somebody na lumalapit sa atin. Minsan nga, a certain Felicitas ay sabi niya, Pastor, Kuya Fernan, paano ba yung ganito? Paano ba yung ganyan? Sino magsasabi? Director na yata sa SSD or sa AYAS. Di nyo alam, di ba? Sabi nung isa, paano ba yung mag-umpisa ng radyo? Aba, ako pa napagtanungan, director na po sa ng youth sa SSD. We just don't know. Yung isa naman ay nanghiram ng aklat sa akin. Isinuli niya after 1 year yata. Ngayon po, isa sa pinakamahusay na missiology ng Seventh-day Adventist. Nag-professor na at alam ko, director na rin sa ating mga pangasiwa. We just don't know. We may feel that we are just a simple one. We have a simple thing that we have done. We may be not being recognized for that single thing that we do. But we know in our heart, we did it for the Lord. Mga minamahal, we just don't know that you are creating somebody to be somebody for that great event. Is there anybody who can stand and say, "Here I am, send me"? Pwede ka bang tumayo? Sabihin mo sa Panginoon, "Panginoon, send me." Or, I'll just give a little of my time so I can send something, some message for my friends. Meron po ba? Meron po bang tatayo? Salamat po. Salamat po. Salamat po. Kahit maliit na bagay yan para sa Panginoon, tatanggapin niya yan. Kung yan lang ang kaya nating gawin para sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Maliit man o malaki, basta ipinagkaloob sa Panginoon ng kusa. Hindi napipilitan. Gampanan natin para sa kanyang kalulutian. Anuman ang ating status sa buhay, anuman ang kahinaan natin, God chose us not because of that, but because of our willingness, we have been chosen. We are not worthy. Anybody are not worthy. But God, our perfect God, who can give something for us so that we can be worthy. He will cover us with the wings of love so that we can produce more than what we can be. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at mahabagin po namin, Diyos, maraming salamat. Here we are. Send us, O God. In the little things that we can do, use us. And let our finger do the task if we cannot do it by our feet. Let our eyes be the one to see something that can give us encouragement. Let the ears hear so that we may learn the needs of others. And let our feet be the one to go if it needed. Lord, we have 24 hours a day. We dedicate some time for you. We have 7th day, and this is yours. Help us, O God, to do things that glorify your name. We pray all this in the loving name of Christ. Amen.